At parang naninibago ako. Gulo hindi, dahil hindi nakataas. Ano? Okay, let's start na po sa ating gawain ngayong umaga. At muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Kumusta po kayo? At ito, linggo ng pagsamba natin sa ating pong Panginoon. Amen. Praise God. At salamat po sa presensya ng bawat isa. Okay. Parang mas matimbang dito Okay. So, amen. Sino ba yung MC natin ngayon? Sino yung MC natin? Si Sister Menderos. Okay, sa ating pong pagpapasimula, tinatawagan ko ng MC po natin upang basahin sa atin ang salita ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Amen. Isang pinagpalang linggo po sa ating lahat. So tayo po ba ay nagagalak sa umagang ito, mga kapatid? Amen. We are so blessed dahil muli tayo na naman po ay naririto sa tahanan po ng ating Panginoon. Amen. We are so blessed dahil hindi natin nakaligtaan ang gawain ng ating Panginoon sa umagang ito. Amen. At salamat po sa ating Panginoon dahil ang araw na ito ay unang Sunday po ng buwan ng September po. Amen. Merry Christmas sa ating lahat. Amen. So, isang buwan na naman po ang nakalipas. Amen. Isang buwan na naranasan po natin ang pagkilos ng ating Panginoon. Amen. Naranasan po natin ang kanyang pag-iingat, ang kanyang pagpapala, ang kanyang pag-provide sa lahat ng pangangailangan natin. Amen. Kaya napakarami pong dahilan para tayo po ay magsaya sa umagang ito. Napakaraming dahilan para tayo po ay magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon. Amen? So inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo na at ating babasahin ang salita ng ating Diyos sa umagang ito. Ang ating pong babasahin ay mula po sa Ephesians chapter 6 verses 10 to 20. 10. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng iyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng kanilang dakilang makapangyarihan niya. 11. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo. 12. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, may makapangyarihan at mga tagapagpamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. 13. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos, sa gayon makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon, at pagkatapos ng iyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. 14. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid. 15. At isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. 16. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palason ng masama. 17. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. 18. Ang lahat ng ito ay gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. 19. Panalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Last verse. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y sinugo at ngayon tatanikalaan, kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Amen. Purihin natin ang ating Diyos. So akin na pong tinatawagan ang opening prayer po sa umagang ito.
Tayo po yumukot manalangin. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, Jesus. O Diyos, na may gawa ng langit at lupa, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa umagang ito, O Diyos. Sapagkat muli dinala mo kami sa lugar na ito, O God, upang ikaw ay aming mapupurihan. Ikaw ay aming mapasalamatan, Panginoon, sa mga bagay na patuloy mong ginagawa sa amin, O God. Salamat po, Panginoon, na muli kami magkasama-sama, Panginoon, na magpupuri sa umagang ito, O God. Lord, sa umagang ito, O God, amin pong pinapanalangin ang aming mga sarili, Panginoon. Na kung ano man po, Panginoon, ang aming mga nagawang kasalanan, Panginoon, maging ito ay hindi namin sinasadya, Panginoon. Lord, kami po ay humihingi ng iyong kapatawaran, Panginoon. Sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, na kung may bakas kaming kasalanan sa aming mga puso, Panginoon, ay hindi makakarating, Panginoon, ang aming mga papupuri sa inyo, God. Kaya naman po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, kami po ay naninikluhod sa inyong banal na harapan, Panginoon. At kami po, Panginoon, ay nagpapalinis sa inyo, God. Salamat, Panginoon, tunay nga, O Diyos, ang inyong mga salita, Panginoon, na kung aming ipapahayag ang aming mga kasalanan, Panginoon, kayo tapat at banal na kami patatawarin, Panginoon, at lilinisin, Panginoon, sa anumang karumihan, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat po, Panginoon, salamat po, Panginoon. Kami po ay malaya na makapagpupuri, Panginoon. Malaya na po kami, Panginoon, na makakapag-niig sa inyo, O God. Lord, sa umagang ito, O God, amin pong nilalapit, Panginoon, ang lahat ng iyong gagamitin, Panginoon, sa likod ng pulpitong ito, O God. Ang iyong anak na magpapaawit, Panginoon. Lord, patuloy mo siyang pangunahan, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang bawat kataga na aming kakantahin, Panginoon, ay makaabot sa inyong banal na trono, Panginoon. Lord, patuloy mo nga pong bigyan, Panginoon, ng karunungan, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, na kung paano, Panginoon, na maglilid, Panginoon, sa aming pag-aawitan, Panginoon. Lord, gayon din po, Panginoon, sa kanyang mga backup, Panginoon, sa mga instrumentalist, Panginoon. Lord, patuloy mo po silang pangunahan, Panginoon. Patuloy mo silang gabayan, Panginoon. Lord, lalo na, Panginoon, ang iyong anak, Panginoon, na magdadala ng iyong banal na salita, Panginoon. Lord, bigyan niyo po siya, Panginoon, ng karunungan, Panginoon, ng kaalaman, Panginoon, sa inyong mga salita, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ay may pahayag niya, Panginoon, ang iyong ninanais sa amin, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, kaming lahat na makikinig ng iyong banal na salita, Panginoon. Lord, patuloy mo buksan, Panginoon, ang aming spiritual na puso, Panginoon, ang aming spiritual na pag-iisip, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ay aming makuha, Panginoon, kung ano ang gusto mong ipaabot sa amin sa araw na ito, O God. Lord, gayon din po, Panginoon, amin pong dinadalangin sa inyo, O God. Ang iyong mga anak, Panginoon, na hindi pa namin nakasama sa umagang ito, O God. Lord, kung sila man po, Panginoon, ay papunta pa lamang dito, Panginoon, patuloy mo silang gabayan, Panginoon. At gayon din po, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon, na hindi namin makasama sa gawain na ito, God. Lord, ipinapaabot po namin, Panginoon, ang aming ang pagpapala, Panginoon, na ipagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga biyaya, Panginoon, na patuloy mong pinagkakaloob sa amin, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, ang protection mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, O God. Ito po ay maingat naming ibinabalik sa inyo, O God, ang mataas na papurit, pasasalamat. In Jesus' mighty name, Amen. Burr month na po tayo ngayon. A blessed first Sunday of September po sa ating lahat. And let us just continue to pray to the Lord that He will not only bless us this month, but bless us all the days of our lives. So, handa na po ba tayong umawit para sa Panginoon? At ready na po ba tayong ma-bless this morning? Amen. Sabi po sa Psalm 150 verse 6, ang lahat ng may buhay ay magpuri sa Panginoon. Purihin natin si Yahweh sa lahat ng kanyang ginawa.
purihin natin siya sapagkat siya ay dakila. So let's exalt Jesus' name this morning. Come on, church, papurihan na po natin ang ating Panginoon. Tumayo po tayo, pumalakpak, kumanta ng malakas. Let us worship the living God. Church, the Lord is good. The Lord is faithful. At nararapat lamang na ibalik natin ang lahat ng kabutihan na handog sa atin ng Panginoon. Pasalamatan natin siya this morning. Let's give back all the praise and the glory to His mighty name. Sige po, malakpak po tayo. Say, Lord, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. Who you are. Hey, hey, hey. Oh, 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 Lord, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. One more. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. And you are good. Yes, you are. You are so good, Jesus. Tunay nga pong napakabuti nyo, napakadakila nyo sa aming mga buhay. You are good. Come on, church, let's sing. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. Let's declare. Good all the time, all the time. You are good. One more. You are good all the time, all the time. You are good.
worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are. Lord, you are good. Yes, Jesus, you are good, you are faithful, you are gracious. Napakatapat, napakadakila mo sa aming mga buhay, Panginoon. And this morning, tinataas po namin ang iyong pangalan, Panginoon. Kayo pong maluwalhati, kayo pong madakila sa araw na ito. Praise, praise, praise. As we sing this, Lord, to you, as we sing this song to you, Lord, bless our hearts. Punuin niyo po ang aming mga puso ng papuri at pasasalamat sa lahat ng kabutihang ginawa niyo. Come on, church. Let us continue to worship the Lord. God of all majesty, risen King, Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. all creation, All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. let's sing it again. Jesus, Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, all the heavens, all the heavens shout your praise. all creation, All creation bows to worship you. how wonderful, How wonderful, how beautiful, name above every
beautiful. Jesus, your name above every name, Jesus. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Oh, Jesus, Jesus, I love you. How wonderful. How wonderful. How beautiful. Name above every name. Exalted high. How wonderful. How beautiful. Jesus, your name above every name, Jesus. Your name above every name, Jesus. Yes, Lord. You are named above every name, O God. And there is no other else greater than you, Panginoon. You are the King of kings, and you are the Lord of lords. You are greater, and you are even bigger than all our worries and fears. You are bigger, and you are greater sa kahit anumang uri ng pagsubok namin kinahaharap sa araw-araw, Panginoon. Sabi nga ng Panginoon sa kanyang words, just call upon my name, and you will be saved. At lagi po niyang paalala, fear not, for I am with you wherever you go. Hindi ka iiwan ng Panginoon. Hindi ka pababayaan na kailanman. The Lord is with you, and the Lord will stay with you. Kahit anumang uri ng problema, anumang uri ng pagsubok ang kinahaharap po sa ngayon. Jesus is with you. Jesus is with you. Come on, church. Patuloy nating katahan ng ating Panginoon. Let us continue to worship Him. Let us declare His faithfulness and His holiness in this church. Holy, holy are you, Lord.
Let's sing holy again. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Hallelujah. Hallelujah to your name, Jesus. We come here to worship and bless your name and exalt your name this morning, O Lord. Kayong mapapurihan, kayong maluwalhati, Panginoon, sa araw na ito. Let your face Shine on us, and the world will know you live. all the heavens. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. One more time, all the heavens. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you. Hallelujah. Hallelujah to you, our King. Hallelujah. Hallelujah to you, our King. Hallelujah. Hallelujah to you, our King. Oh, hallelujah. Hallelujah to you, our King. Hallelujah, Jesus. Let the work of your hands, Lord, and your will be done in this place, Jesus. Bless this church, Panginoon. And let all the church workers, our brothers and sisters, work hand in hand, Lord, para sa ikalalago, ikaunlad ng iyong iglesia, Panginoon. Let us not be lazy. Let us serve you, Lord, with all our will and all our might. Bigyan mo nga po kami ng karagdagang lakas, Panginoon. Physical, spiritual, nang sa gayon ay lalo naming magampanan ang aming mga tungkulin sa iyo
bilang servants of the Lord Jesus Christ. Humble our hearts, Lord. Humble our hearts. And let us be obedient sa lahat ng mga gawain mo dito sa simbahan, Panginoon. Let us be obedient in all your works, na sa aming pagsisikap, Panginoon, we will be able and we will be deserving to receive the fullness of your blessings. O God and O Church, atin pong in-declare Psalm 23 verse 6. Sabay-sabay po tayo. Sabihin po natin ito. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. One more time. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Forever, Lord, we will dwell in your house, and surely your goodness and your mercy will follow us wherever we go. Come on, church, ibalik po natin ang lahat ng pasasalamat, all the praise and the glory to our mighty King and Father. Sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kadakilaan, kapangyarihan, sa iyo lahat, Panginoon. Maraming salamat. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon ngayong umagang ito. Pwede mo bang sabihin sa iyong katabi, sa kaharap, likod, kumusta ka na? Kumusta ka na, kapatid? Kumusta po tayong lahat? Wow, ang sarap po ang sumamba at magpuri po sa ating Panginoon. Praise God. Unang linggo po ng buwan. Hindi ko po naalala kanina. Nasa Vermont na po pala tayo. So, advance Merry Christmas po sa ating lahat. Alam naman ninyo na ang sa atin, na mga Pilipino, tayo po yung may pinakamahabang celebration po ng Christmas. In komparasyon po sa mga marami pang Kristiyanong bansa, kakaiba po sa atin sapagkat pag sapit po ng tinatawag po natin na Vermont ay pasimula na rin na kumakanta si Jose Marichan. Pasimula na sumisindi yung mga ilaw po natin, pailaw sa mga bahay-bahay, yung patay sindi, Christmas light. Yung umpisa yan ng pagsindi, kaya po bawing-bawi yung Meralco. Meralco ba tayo? Hindi ba tayo ng Meralco? Pelco 2, ayan, talagang tumataas po yung kuryente. But ang maganda naman po dito, marami pong nagsasabi na kapag dumadating daw ho yung Vermont ay yung business talaga naman pong gumaganda. Sabi nila gumaganda daw yung pera. Mas marami daw kasing ginagamit na pera kapag ganito po sumasapit ang Vermont. At inumpisan pa sinabayan pa ng pasukan ng mga estudyante. Yan, kumusta yung mga estudyante natin? At siyempre yung mga teachers na talaga namang abalang-abala sa, ang alam ko po ay yung kanilang lesson plan ay
parating bago yata yan. Kaya hindi Paris noon na umuulit lang. Ano? Ngayon yata, sa pagkakarinig ko ay lagi ng bago. Ano ho? So, yan. Salamat po sa Panginoon. Sa kabila po ng masungit na panahon, binabayo po tayo ng bagyo. Sa pagkakalam ko, may parating na naman. Ano po? Dami pong nalubog na mga kababayan po natin, ano ho? Yung mga nasa mababang lugar sa ating pong bayan ng Pampanga. Dami pong mga nalulubugan. At pasalamat tayo sa Panginoon sa kabila po ng tindi ng ulan ni po. Okay po tayo. Ano? Hindi po tayo nalulubugan. Ano, ha? Praise the Lord. So, unang linggo po ng buwan, nais ko pong i-welcome po ang bawat isa sa ating lahat. Wow, nakakatuwa naman yung attendance po natin. Praise God. At siyempre, wini-welcome po natin yung kapatid po natin. Nakalimutan ko yung pangalan. Ano? Yung asawa po, Mangubye Douglas. Ano? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Very welcome, kapatid. Salamat po. At noon pa, talagang tagal ko na pong niyayaya si sister. At salamat ngayon, napaunlakan na po. At kasama na po natin na sumasamba sa Panginoon. At sa bawat isa sa atin, lahat tayo, very welcome sa gawain po ng Panginoon. At sa mga may baby, kinindatan ako kanina sa Sister Bernay, ginanyan ako. Pastor, okay ya. Kasi mayroon tayong TV sa labas. No? Nakakapanood po tayo doon ng live. Dito po, nakikita natin yung ating pong, ano kasing tawag dyan? Yung ating pong teksto, no? Kung sa labas ka, ay makikita mo yung live na ako nakatayo. Ayan, yung praise and worship team natin kanina, nakikita doon na live. Ano? So, kakaiba, nasa labas ka, kita mo ako nagsasalita. Ayun. Praise the Lord. Salamat po. Salamat kay Brother Jonathan sa pag-install niya doon sa ano natin. So, yun. Salamat po sa kabutihan ng ating pong Panginoon. Okay, at naninibago tayo sa amplifier natin. Medyo okay na po. Balance na kahit paano, no? Itaas sana namin kanina ni Brother Jonathan, hindi namin mabuhat-buhat. Ano? Gumastos po tayo ng 1,000 na po sa pagpapagawa. Ano po? Nakatawad po tayo ng, actually sabi ng gumagawa, kapag gagawin nila is, kasi wala na po sa, ano kasing tawag nila doon? Yung warranty, ala na po. 3 years from now yata. Yun. Ano lang po, mayroon lang pong umangat na mga, ilang pyesa. So, ang sa kanila is kapag nagbuklat para sila ng ganun, automatic po yung 1,500. Nakatawad po tayo. So, ginawa na lang po 1,000. Siyempre po, may karagdagan po doon yung pamasa. Pinanggas po natin, 1,000. Yun. 500. All in all is 1,500 po yun. So, praise God po. At na okay na. And, ano pa? May mga ilang announcement po tayo. Mamaya, 3 p.m., yung gawain ng mga youth. Youth, meron tayong mamaya? Cell group. Alternate yung gawain natin. So, samantalahin natin. Sana huwag kayong mawawala sa cell group po natin. 3 p.m. mamaya, ating tamong cell group. At syempre, dahil unang linggo po ng September, mayroon tayong mga birthday celebrant dito na ating babatiin. Okay. Okay. So, September 2, sa kapatid natin na si Paula, nasa ibang bansa, Paula Santos. September 3, si Kumaring Jennifer. At si Brother Endring, September 7. September 7 po. Si Joyce,
Ruby, nasa US. Baka nakikinig ka, Sister Joyce. Happy birthday to you. September 9. Ano po? At saka si 3rd, September 10. Ating pong mamaos. Nino kaya ini? Pak Dan ko na mo. Sorry po kay Pak Dan ta. Makanano Pak Dan ni? Pak Dan ke? Yan. Saan na kasi ako? Si 3rd. Tapos si Angeline. Nasa abroad din ko ito. Angeline, happy birthday to you. Tapos si Ann. Manalang, September 15. Si Abigail. Sa 16. Yung aking inaanak. Happy birthday, nak. Nakala niya kasi. yun. Si Ruth Ann, September 17. Sister Berna, September 18. Dalawa sila. Sister Melissa Alvaro, baka nakikinig po kayo. Happy birthday po. Sister Abel. Sister Abel, nasa likod. 19. At si Brother Edward, nasa US din po ito. Brother Edward, kung nakikinig ka, happy birthday to you. September 21. Tapos si Maymay, yun, nasaan si Maymay? Siya ka rin. 21. Tapos Sister Malen, ano ko? Sister Malen, kumusta ka na? September 22. At syempre, ang ating kapatid, si Brother Roger, September 23, yan, nandyan po siya. Happy birthday, kapatid. At saka si Joel Red, tatagal niya pong, is kay chairman, tayo po kakalingwan. Sa mga youth, September, Joel Red, tatagal niya po, kakalingwan yun tatakalingwan. Ito mo kakalingwan. 25. Tapos Sister Daisy, 26. Si pare kong Mando, 26 din. Happy birthday, pare. At siyempre si Brother Royet. Parang wala yata si Brother Royet, Alayo sa trabaho. September 28. At siyempre si Brother Lazaro. Mesa sa September 30. Kapatid na Lazaro, happy birthday to you. Sana naririnig mo itong pagbati na ito. Kayo palang tatlo ay nagse-celebrate ng birthday sa buwan na ito. Si 3rd, Sister Malen, at saka si Lazaro. Okay. So, sa inyong lahat, muli po, happy birthday po. Pwede po tayong sumaglit na yumuko at manalangin. Hallelujah. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa kabutihan mo sa amin. Salamat po sa araw na ito, sa umagang ito na ipinagkaloob mo na kami ay malaya na sasamba at magpupuri sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin po namin ang iyong pangunguna at gabay sa amin pong pagsamba. At sa oras na ito, ibinubukod ko po na itinataas at ipinapanalangin sa iyo ang mga birthday celebrator, Panginoon. Mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong buwan na ito. Lord, ang aking pong panalangin, inyo po silang pagpalain, Panginoon, bendisyonan ang kanilang mga buhay, Panginoon. At Lord, dalangin ko po ng ang more birthdays to come, Panginoon, ipagkalob mo po sa kanila long life, Panginoon, at masaganang buhay, hindi lamang, Ama, sa spiritual, Panginoon, kundi maging din, Panginoon, sa mga material na pangailangan. I-bless mo po sila, Panginoon. Ingatan mo po ang kanilang mga buhay at patuloy mo po silang gamitin, Panginoon, sa lalong ikakaluwalhati ng iyong dakilang pangalan. Maraming pong salamat at muli, Ama, sa oras na ito, inahandog po namin sa iyo ang aming pong pagsamba ngayong umagang ito, ang message na may papahayag, inyo pong pagpalain, maging kalakasan ng aming pong mga buhay espiritual. Salamat po, and we claim victory, Panginoon, sa gawain ito, sapagkat ang lahat ng ito ay aming hinihingi sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas.
lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Sa akin pong pagpapasimula, kanina po, binasa na po ang ating teksto, ni po. At nakita po natin yung pong Ephesians chapter 6, verse 10 to 20. Paghahalata po natin doon yung pong kalagayan natin being a Christian. Pinapakita doon na larawan po natin is just like a soldier. Ano po? Parang isang sundalo. Sino po sa inyo dito ang gustong maging sundalo? Sundalo ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Siguro lahat tayo gusto, no? So, pinakita po dito yung mga kinakailangan dapat nataglayin ng isang mabuting sundalo o matagumpay na sundalo ng ating pong Panginoon. Okay. Nag-plus sa isipan ko bago ko pala makalimutan. Yung din palang pamangkin ko kasama natin ngayon. Ayun o, yun nandoon. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Yan. Okay, salamat po. At yan, nakasama natin ngayong umagang ito. Ang dagal ko rin na niyayaya yan. Actually, hindi naman ito yung first time. Mayroon pong nakaraang mga panahon ay nadalo na rin po siya. Sana ito na yung lagi nating araw na lagi na natin siya makasama sa pananambahan natin sa Panginoon. Okay? So, yun. Hallelujah. Nakita po natin yung karakter ng isang mabuti at matagumpay na sundalo ng ating pong Panginoon. Alam po ninyo, mayroon pong isang kwento patungkol po sa isang tao na ayaw nang magsimba. Bakit po ayaw nang magsimba? Sabi niya, kasi pastor, wala akong parang walang silbi yung pagsasamba ko, yung pagpunta ko ng church kada linggo. Bakit? Sabi ng pastor, kasi yung mensahe na naipapahayag ay hindi ko natatandaan. Lagi ko siyang nakakalimutan. Sabi ng sabi ko naman, paulit-ulit na nga ako hindi mo pa matatandaan? Tawa po ng isang kapatid. Meron din isang kapatid nagsalita pa, ayaw ko na rin dumalo ng prayer meeting. Sabi niya, bakit naman ayaw mong dumalo ng prayer meeting? Kasi kapag dumadalo ako ng prayer meeting, yun at yun na lamang yung aking ginagawa. Palaging yun na lamang yung ang ibig niyang sabihin, yung ipinapanalangin niya ay paulit-ulit na lamang. Nais ko pong mangumusta sa inyo. Kumusta po yung mga prayer natin, yung gawain natin pananalangin? Di ba kayo nagsasawa sa inyong pananalangin? Di din ba ninyo naiisip na yung mga ipinapanalangin ninyo ay paulit-ulit na lang? At tuloy naisip din ninyo, katulad ngayon, no? Di ba kayo, parang napaalalahanan na, parang yung lahat ng mga pinapanalangin ko, paulit-ulit na lang. No? Hindi ba dumating din sa buhay niyo, sa inyong kaisipan na, para bagang nagsasawa din? Hindi dumating sa kaisipan niyo yung ganon? Isa lang ba yung nakaisip ng gano'n? Paulit-ulit na lang. Alam niyo, mga magulang at mga kapatid, naniniwala po ako na kaya nasabi ng kapatid na iyon na para bagang nagsasawa na siya sapagkat hindi niya alam yung tunay na kahalagaan o yung kahalagaan ng pagsamba kung araw ng linggo. Hindi niya nakikita yung kahalagaan ng gawain, hindi lamang yung pananalangin dito sa church, kundi yung pananalangin personally sa kanyang buhay. Alam po ninyo, mga kapatid, naniniwala po ako
ng isang tao na nakakaunawa ng layunin. Bakit siya nananalangin? Ng isang tao na nakakaunawa ng layunin ng sa bawat linggo ay kailangan niyang sumamba at magpuri sa Panginoon, hindi siya magsasawa. The question is, ano nga ba ang layunin? Bakit nandito tayo sa tuwing linggo? Ano nga ba ang layunin? Bakit tayo ay nananalangin? Every Tuesday, nananalangin tayo sa bahay, nananalangin tayo at paulit-ulit na lamang. Ano nga ba? Alam po niyo, mga kapatid, nais kong sabihin ito, relationship. Opo, relationship, ugnayan. Amen? Ang tao po na nagpapahalaga doon sa ugnayan niya, doon sa kanyang manlilikha, ay hindi po nagsasawa na makipagniig sa Panginoon. Amen? Kung kaya po siya nagsasawa ay sapagkat hindi niya pinapahalagaan yung kanyang ugnayan sa kanyang manlilikha. At naniniwala po ako, nandito tayo ngayon. Hindi tayo nagsasawa. Na kahit kuminsan paulit-ulit po yung mga narinig po natin. Sapagkat mahalaga sa atin yung ugnayan natin sa Panginoon. Merong ang isang kapatid din nagkwento. Sabi niya, kapatid, ang aking misis, tuwing pinagtitimpla niya ako ng kape, tuwing ipinagtitimpla niya ako ng kape, hindi niya nakukuha yung timpla ko. Sabi niya. Kung minsan madalas akong magreklamo. Madalas akong magreklamo. Kasi hindi niya nakukuha yung timpla ko sa kape. Kaya lang, ang sabi ng nagkukwento, iniinom ko pa rin yung kape na kanyang tinitimpla. At dahil sa iniinom ko yung kape na kanyang tinitimpla, nabubusog ako. Kahit hindi niya gusto, pinapakita niya doon na kahit hindi niya gusto yung kape na tinitimpla niya, kung minsan lang naman, iniinom pa rin niya. At dahil iniinom niya, nabubusog siya. At may nagkwento pa, no? Ang misis ko, kung minsan pinagluluto ako, may pagkakataon na, hindi na naman na tumatama doon sa gusto ko. Hindi na naman na tumatama. Kasi ang gusto ko talaga, ating sabo. At kung minsan, ipagluto ako, walang sabaw. Sabi niya. Kaya lang, kinakain ko pa rin. At dahil sa kinakain ko, pagkatapos kong kumain, ang sabi niya, busog pa rin ako. Ayan. At dahil sa kinain ko, sabi niya, naramdaman ko, malakas ako. Alam niyo, mga magulang ko at mga kapatid, kung bakit ko na ikukwento ito? The same. Spiritual. No? Sa spiritual. May mga pagkakataon po, kung minsan, ayaw natin yung nakahain. Sa praise and worship, sa Word of God, at sa mga iba pa.
sa spiritual, kapatid? Kung mapili ka, mga ngayayat ka. Di ba? Opo. Opo. Ano kaya ang mangyari sa atin kapag hindi tayo kakain spiritual? Ano kaya ang mangyayari sa atin? Dahil sa nagsawa tayo, hindi na tayo dadalo sa gawain ng Panginoon. Ano kaya ang mangyayari sa atin? Why? Hindi ka lang mangangayayat. Mateko. Spiritual. Amen po. Praise God. Pwede bang palapakan natin dyan ang ating pong Panginoon? So mga kapatid, dito ko po i-connect ang mensahe ngayong umagang ito. Why na pumupunta tayo dito sa church? Oo nga, ano? Bakit nga ba pumupunta ako dito sa church? Kapatid, sana naman walang pupunta dito sa church para mag-criticize. Ano ba nang damit ni, yan ba naman yung, yung mga ganon. Tayo tumingin, sana po hindi tayo pumunta sa church upang pumuna. Sana po pumunta tayo dito sa church, may isang layunin, yung purihin at sambahin ang ating pong Panginoon. Amen po. Sana yun po yung layunin natin. May mga, ngayon for Sunday po, sana medyo maaga-aga nating matapos ito, na may paliwanag din natin na malinaw para tayo mapagpala. Mamaya kasi mayroon tayong komunyon for Sunday. So, ito po ulit, nice ko pong ibigay ulit yung tanong na bakit nga ba tayo pumupunta dito sa church? Ano po? Number 1 po, 3 po ito, upang maalagaan po natin ang ating kaugnayan sa Panginoon. Ito po yung binabanggit ko kanina. Amen. Na napakahalaga po yung kaugnayan natin sa Panginoon. Yung mga tao po na nagsasawa sa pananambahan kung araw ng linggo ay wala pong pagpapahalaga doon sa kanilang kaugnayan sa ating pong Panginoon. At salamat po sa Panginoon, sa inyo na nandito ngayon. Naniniwala po ako, pinapahalagaan po ninyo yung inyong kaugnayan sa Panginoon. Ayaw ninyo na maputol ang inyong kaugnayan sa Panginoon. Amen po. Ang sabi ko nga sa ating kudigo, dahil pinapalakas ng pagsamba ang ating kaugnayan sa Diyos. Sa ating pagsamba, hindi lamang tayo nagpupunta sa kapilya, tayo ay nakikitagpo sa Diyos at sa pakikinig natin sa salita ng Panginoon, naaalagaan ang ating relasyon sa Kanya. Amen. Napansin po natin, sa ating pong pagpunta dito sa church, naaalagaan po natin yung ating pong relasyon sa Kanya. Amen po. Kaya po naalala po yung nakaaraw ng linggo, binanggit ko, sana po hanggat maaari, bawal pong mag-absent. Opo, hanggat maaari, talagang huwag lang nahulog yung tupa sa balon. Na huwag tayong mag-absent. Pagpilitan tamo po na hindi mawala sa gawain ng Panginoon. At sa pakikiniig natin sa salita ng Panginoon, naalagaan ang ating relasyon sa Kanya at naipapahayag ang ating pagmamahal sa Diyos. Amen? Naipapahayag natin ang ating pagmamahal. Hindi kasi sapat na sabihin po natin, malaging binabanggit ito ito mga kapatid, andali kaya yung magsabi ng mahal kita Panginoon. Lahat siguro, magtanong po tayo, sasabihin po natin yung tanong na, mahal po ba natin ang Panginoon? Kahit bata, matanda, walang magsasabi na hindi. Lahat sasabihin, mahal nila ang Panginoon. Dali kayang sabihin. Pero, kumusta, sabi ko kanina, yung ugnayan natin sa Kanya. Yun po yung,
magandang bigyan ng magandang kasagutan. Hindi ka nga sumasamba eh. Hindi ka nga pupunta sa church kung araw ng linggo. Paano mo sasabing mahal mo ang Panginoon? Di ba? Paano natin masasabing mahal natin ang Panginoon? Ang dali nating mainip. Ang tagal naman ni Pastor. Ewan ko nga ba, mga kapatid. Nais ko pong, siguro po, yung sa salita ng Panginoon, ayaw ko pong ihingi sa inyo ng paumanhin. Pero yung medyo matagal po ako, kumukuha, hindi lang ninyo alam. Pero talagang nag-iisip ako kung paano ko talaga maging, yung maigsi. Yung aking pong pagsasalita dito sa harap. Pero yun talagang ito yung ibinibigay. Ano po? Pero ayaw ko pong paghingi ng tawad yung mensahe ng Panginoon sapagkat naniniwala ko, kailangan po natin ito. Kailangan natin lahat para po sa spiritual nating buhay. Okay, let us continue. Ang sabi po, mapapanatili lamang natin buhay at malakas ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng regular na pagpunta sa church o simbahan. Inuulit ko po, pansinin niyo lang mabuti ito. Ang sabi po, mapapanatili lamang daw natin ang ating buhay, yung spiritual malakas ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng regular na pagpunta natin sa church. So, inihingi po ng mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito na maging regular po tayo, mga kapatid ko, na sumamba sa ating pong Panginoon. Pahalagaan po natin ang ating relasyon sa Kanya. Kaya nga, sabi po dito, huwag lumiban sa pagsamba. Ang pagliban sa pagsamba ay higit pa sa hindi pagkain sa loob ng isang araw. Naranasan na po ba natin na hindi kumain sa loob ng isang araw? Umaga, tanghali, hapon. Simple lang yan, di ba? Pero kung sanay kang kumain ng umaga, sanay kang kumain ng umaga, ako sanay akong kumain ng umaga. Sarap kang kumain kahit na tuyo lang. Ay hindi na ako kumakain ng nagulam ng tuyo ngayon. Kain ka ng kahit itlog lang, may kamatis, Tapos pagdating ng alas 9, may merienda. Tapos kinatanghalian, kakain ka na naman. Tapos may merienda naman. Tapos kinapalan, kakain ka na naman. Tapos bago matulog, magkakape pa. May mga ganun, Kaya mga Pilipino, sa totoo lang, mapera. Grabe. Mga Chinese, pasup-sup lang daw. Nasama si Chinese. Sanay ka ng ganun, at hindi mo ginawa, manghihina ka. Apo, manghihina ka. Manghihina ka. Naranasan na po ba nating mag-fasting? Manghihina ka talaga. Ganun din sa spiritual, kapatid. Kapag ka hindi mo pinakain yung spiritual life mo, manghihina yan. Number 2, bakit tayo pumupunta sa church? Alam na po natin, yung una, upang maalagaan. Ito yung purpose. Upang maalagaan natin ang ating kaugnayan sa Diyos. Kaugnayan sa Diyos. Ang linyang putol, o yung kapag ka, tumatawag ka, kapag ka yung linya, putol, kahit na anong gawin mong tumatawag, hindi mo matawagan. Putol ang relasyon Ganon din sa Panginoon. Pangalawa, sabi natin dito, pinapalakas natin ang ating pagka-Kristiyano. Inuulit ko po, bakit tayo pumunta sa church? Pinapalakas natin yung ating pagka-Kristiyano. Dagdagan ko po, pinapalakas po natin yung ating pagka-born again. Tayo po ba yung mga born again na po talaga? Salamat po sa 10 na nag-amen. Ang dami natin,
Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to God. Mga kapatid, tayo ay mga anak ng Diyos. Amen. Naniniwala po tayo doon. Kaya nga tayo born again. Kaya nga tayo Kristiyano dahil tayo mga anak ng Diyos. Tayo ay bayan ng Diyos. Nasa atin ang pagkakakilanlan o identity. Ano ko? Yung Kristiyano tayo. Yun ay identity po natin. Lalo na kapag ka-born again. Yun ang tawag nila sa atin. Pero nakakalungkot minsan yung katawagan sa atin, yung identity natin bilang born again. Nung araw, sinasabi nila, hindi born again yung binabansag mo nila sa atin. Ano kasi yung binabansag nila sa atin? Mga hallelujah. Ay, mga hallelujah. Ayan. Mga matinding pumalakpak. Pero sa totoo lang po, mga kapatid, tayo po na mga born again, hindi po yung yung parang sino-sino lang tayo. Hindi po tayo mababang kumbaga sa ilagay po natin sa mga appliances o mga gamit. Hindi tayo mababang kalidad na mga kagamitan, no? At dahil po hindi po tayo kumbaga sa gamit ay mumurahin, no? Dapat po hindi po tayo dapat mamuhay ng yung bang katawagan na kahit papaano. Okay na. Kahit papaano. Gusto ba ninyo yung natawagin niya ang inyong pagka-Kristiyano kahit papaano? At least born again ako. At least alam na po ninyo ang ibig kong sabihin doon. At least sana po pahalagaan po natin yung ating pong pagka-Kristiyano. Hindi tayo mababang uri, kapatid. Hindi tayo mababang uri. Sa Epeso, binabanggit po yung introduction ko kanina, chapter 6, binanggit po doon na tayo po ay mga mandirigma ng Diyos. Tayo po ay mga mandirigma ng Diyos. Mga sundalo ng Diyos. Kaya dapat po pahalagaan po natin kung ano tayo. Ano po? Minsan daw, nakikilala po ang isang tao sa kung saan siya pumapasok. Ano naman po yan, Pastor? Halimbawa po, ang isang tao, napansin, laging pumapasok sa, ano kasing tawag doon? Nung araw, ang tawag dyan, kabaret. Kabaret, meron pa bang kabaret ngayon? Meron pa bang kabaret doon? Yung, pagka pumasok ka doon, bibili ng maraming ticket, tapos ilalagay sa, sa yung mahaba ng ticket. Si Pastor parang may alam, Isasabit yung ticket, Tapos magkikita. Tapos kinukuha na lang yung ticket, Ay, mayroon nang alam si Pastor. Nung araw, ganun, ganun. Yung mga kabaret. Kapag ka doon natin nakikita na laging pumapasok yung isang tawag natin, maaaring kasi nandun, inuman doon Siguro lasingger, taong niya. Yung mga ganun, siguro babaero. Yung mga ganun. Kapag ang isang tao naman, laging pumapasok sa bahay sugalan. Ano kasi yung bahay sugalan? Tawag, kasino, yan. Kapag sinabi, laging nakikita natin na yung taong yun ay laging pumapasok sa kasino, kaagad pumapasok sa isipan po natin, sugarol. Yan. Kapag lagi naman na may nakikita tayo, laging nasa SM, nasa mga mall, anong isip natin na klase ng tao ito? Lahat kayo nangiti, Pero ang sa akin, alam niyo kung anong interpretasyon ko doon? Siya yung taong walang ipon. Bakit? Laging nagastos di ba? Laging nagastos. Kung yung tao naman, laging pumapasok sa church. Yan ang maganda. Kapag ang tao po, laging napasok sa church, ano na po natin? Born again yan. Kristiyano yan.
Ay, di ba? Sana po maging ugali po natin yon, yung lagi tayong napasok sa simbahan. Kung hindi tayo napasok sa simbahan, ano pong sasabihin sa atin? Na po? Kaya alam po niyo, sabi po ni Apostol Pablo, tayo ay nasa labanang espiritual. Bilang mga mandirigma ng Diyos, kailangan po natin ang espiritual na lakas. At ang tanong po, paano po magkakaroon ng spiritual na lakas? Di ba? Hindi ka nagsisimba. Sabi natin kanina, hindi ka nakain. Manghihina ka talaga. Ephesians chapter 6 verse 18 to 19, ang sabi po, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Napakaganda po ito. Hamon din po ito at laging paalaala po natin, manalangin daw sa lahat ng pagkakataon. Mayroon ding hingi si Pablo dito, ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita. Salamat po sa prayer kanina. Patungkol po sa akin. Sana po, napakahalaga po yun. Manyad ko rin prayer request kayo. Sana po lalo ninyong ipanalangin. Na sana i-bless tayo ng Panginoon, lalo pa ng karunungan, sa ating pisikal na katawan, di ba? Lalo pong maging malakas tayo. Bang ganito, malambat pa tayo magkakasama-sama. Parang namamaalam si pastor. Hindi po. Ibig po natin na lagi tayong malusog. Siyempre sa bawat isa sa atin. At Romans chapter 12 verse 1, ano pong binabanggit sa Romans 12 verse 1? Ang sabi ko kanina, number 2, pinapalakas natin ang ating pagkakristyano. Sino sa inyo dito gustong lumakas yung kanyang buhay spiritual? Lahat po tayo, no? Gusto nating lumakas yung ating spiritual. Ang sabi po, offer your bodies as living sacrifice. Ito daw po ay pagsamba sa Diyos. Bilang mga nagpupuri sa Diyos, ipinapahayag natin na tayo ay pag-aari ng Diyos. At hindi po atin ang ating buhay. Tayo ay nabubuhay na sa ating relasyon sa Diyos na pinag-alayan natin ng ating buhay. Amen. Opo, ibig ng ating pong Panginoon, mga kapatid, bang ganito po, itong buhay po natin na ito, unang-una po, mapapurihan natin ang ating pong Panginoon. Ang tanong paano natin mapapurihan ang ating pong Panginoon? Kung hindi naman natin binibigay sa Kanya ang ating buhay. Ang sabi po, ialay daw natin sa Kanya ang ating buhay. Ganap at kasiyasiya. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhig sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili o ang inyong buhay, anak. Bilang mahalimuyak na samyo sa Diyos na siya ninyong karampatang pagsamba. Sabi. Sa pagkaka-English, ang ganda niyan I beseech you, therefore, brethren, by the mercy of God, that ye present your body as a living sacrifice. Now, darako na tayo sa panghuli. Ito pala yung ang ganda yung King James ni po. Nandun po yung therefore kasi. At saka yung brethren, kakaiba. Kapatid, ito ay pumapatungkol po sa mga kapatid sa pananampalataya. Dahil daw po sa awa ng Diyos, that ye present your bodies, a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.
Okay, number 3 na po. At dito po tayo magwawakas. Last but not the least. Okay. Pastor, masyado yatang mabilis ngayon. Opo, ito lamang po talaga. Bakit tayo pumupunta sa church? Pangatlo po, upang mapangalagaan ang ating kaugnayan sa mga kapatid na Kristiyano. Ganda, no? Upang mapangalagaan daw ang ating kaugnayan sa mga kapatid na Kristiyano. Ito po ay pumapatungkol sa relationship natin bilang mga magkakapatid. Opo. Kailangan po bilang mga magkakapatid po, nandun lagi yung fellowship, yung pong pagsasama-sama. Napakahalaga po yan. Mga kapatid, kilala na po ba ninyo si sister, si brother? Magkakilala na po ba kayong lahat? Tayong lahat, magkakilala na po ba tayong lahat? Kapag ka hindi pa, kinakailangan kilalanin mo. Kapatid mo yan eh. Di ba? Ako, sa totoo lang, may pagkakataon na, bahalo po, isa po sa mga problema ko, yung minsan, makipagkilala ako ng gano'n, no? Tapos, bibitaw ko pa rin yung kamay niya, nakalimutan ko na. Ano kayang paraan para hindi ko makalimutan na ako? Ba't Sister Abby, si Abigail, wala sila ngayon, Taga-kwayan. Nakipagkilala ako sa asawa niya, bro, na ka lagyo. Sinabi niya, takalingwang ko na ko na balo. Sus, sabi ko kagad daw, Brother Joe ako kaya. Ay, hindi Joe ang pangalan ko, Pastor. Chris po. Chris po ang pangalan ko po, Pastor. Kala ko kasi Joe. Hindi po. Biro ko lang po yun. Pero actually po, ginawa ko, sabi niya, Chris. Kasi alam ko, problema ko yun eh. Kapag ka nakalimutan ko yung kanyang pangalan, alalahanin ko yung anak ng dating Pangulo ng Pilipinas. Ay, Chris. Aga nakage. Kaya nung linggo nabati ko nga. Sayang nga lang, wala siya ngayon. Si Chris. Baka mayroon din kayong problemang ganoon. Pwede yung tip ko yon. Baka mayroon kang kamag-anak na Chris ang pangalan. Maalala mo nun. Yun. Anyways, sabi ko dito, upang mapangalagaan ang ating ugnayan sa mga kapatirang Kristiyano. Magkakapatid po tayo. Dapat, wag nating pabayaan yung ating pong pagtitipon-tipon. At gusto ko rin pong sabihin ito, sa mga magkakapatid ba na Kristiyano, wala nang nagkakatampuhan, walang nagbabangayan. Matindi yun, nagbabangayan. Nagkakatampuhan na lang para hindi naman, Naalala niyo yung binanggit ko nung linggo? Hindi ko sinasabi dito na gawin po nating excuses yon. Total, may nagkakatampuhan naman pala, sabi ni Pastor. Okay lang yon. Hindi po, Ang nais ko lang banggitin dito, yung punto, aminin natin at sa hindi, kung yung mga magkakapatid, nagkakatampuhan pa, mga hindi pa tunay na magkakapatid, naging magkapatid sila sa Panginoon. Kakatampuhan din. Kaya lang, alam po niyo, may binabanggit ang Biblia patungkol yan. Huwag mong pahintulutan na nalubugan ng araw. Lumubog ang araw nang hindi ka nakapagpapatawad. Sino bang mayroong katampuhan dito? Magpatawad ka. Dapat yung mag-move on na ka. Ang sarap kaya ng mabuhay ng walang katampuhan. Ang sabi ko dito, tayo ay pamilya ng Diyos. Amen po ba? Tayo ay mga magkakapatid sa bahay-sambahan ng Panginoon o dito po sa church. Dito po sa Psalm chapter 133 verse 1.
Napakaganda po nito. Ano pong binanggit? Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Opo, napakaganda po ito. Napakaganda pong tignan. Meron nga isang kwento dyan eh. Meron isang membro matampuhin. Ayaw nang magsimba. Ay, ayaw ko na, pastor. Ganun si kapatid. Ano? Ay, tampo siya eh. Pinuntahan ng pastor. Pinuntahan siya, siyempre. Yan sa kanyang, pagpunta, ang dami niyang binabanggit. Ang dami niyang tinitignan. Hey, basta pastor, dito na lang ako sa bahay. Pwede naman akong, makinig sa radyo ng, radyo. Meron ba bang radyo ngayon? TV ng gawain ng Panginoon, praise and worship. Oo nga naman, pwede naman. Ang problema lang sa TV, hindi mo makamayan sa kapatid. No? At saka hindi ka makapag-offering. Yan yung mga ganun. Hindi ka makapag-testimony. Hindi nila maririnig. Sabi niya, ayaw ko na. Yung mga fellowship na yan, ayaw ko na. Ayaw ko na yung mga fellowship na yan. Nangyari po, nagkataon, nagluluto yung matanda. At kasalukuyan pong nakulo yung kanyang niluluto. Ang ginawa niya ay kahoy yung ginagamit niya. Ginawa ni pastor, inalis niya yung mga kahoy, no? Sabi ng matanda, ay pastor, huwag ninyong alisin yan kasi kumukulo pa lang yung kasing tawag doon? Yung hindi pa maluto, gadto yan, sabi ng wag po ninyong alisin. Kasi ang iniwan isa lang na kahoy. No? So ang nangyari, ibinalik po ng pastor yung mga kahoy. Pagbabalik po ng mga kahoy doon sa niluluto, muli po itong nung nalis yung mga kahoy, pupundat-pundat na mo. No? Pero nung ibinalik ng pastor yung mga kahoy, muli po itong naglagablab. Alam po ninyo, doon po kumuha po ng tiyempo, ginamit po yung pangyayari yun upang ipaliwanag ang kahalagaan ni kapatid sa gawain ng ating Panginoon. Kapatid, diretsa ang salita po, wala pong Kristiyanong nag-iisa. Opo, wala pong Kristiyanong nag-iisa. Sa totoo lang po, nais kong sabihin ito, kailangan natin ang bawat isa. Amen? Pwede mong palapakan natin ang Panginoon Diyos dyan. Kailangan ka namin, kapatid. Sa totoo lang, kailangan ka namin. At siyempre, huwag mo naman masyadong palagan yung sarili mo. Very special ka, kailangan ka namin. Kailangan mo rin kami. Yan. Kung kailangan ka namin, kailangan mo rin kami. Kailangan natin ang bawat isa. Gusto nating lumakas ang ating spiritual na buhay. Huwag nating kaligtaan yung fellowship po natin, yung pananambahan natin kung araw ng linggo. Huwag nating puputulin yan. Sabi nga, panghuling talata po, nais kong basahin ito. Sa Hebrew chapter 10, verse 25, ano pong binabanggit? Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita natin, nalalapit na ang araw ng Panginoon. Napansin po ba natin, mga kapatid, yung sabi ng verse na ito? Naka-plus po sa ating screen. Ang sabi po, yung pagtitipon natin bilang mga mananampalataya sa simbahan ng Diyos ay pinapalakas nito ang isa't isa. Yung pagtitipon natin, pinapalakas po ng bawat isa. Ano po? Kaya kapag ka nagkulangan po ng fellowship, huwag ka nang magtaka kung ikaw ay nanghihina.
Kasi nga ito, maliwanag. Basahin pa natin ulit. Huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon na nakikita natin nalapit na ang pagdating ng Panginoon. Pastor, nung nakarang araw, hindi nga ako nakakasimba. Simple lang kapatid. Ano po ang magiging tugon natin doon? Napakasimple po. O di manyad kang sorry sa Panginoon, Lord. Patawarin po niyo ako. Hindi ako gaano nakakasimba. Ano po? At muli, dalangin ko, Panginoon, bigyan mo ako ng lakas. Bigyan mo ako ng kalakasan, Panginoon, upang aking mapanumbalik yung dati kong lakas sa paglilingkod sa iyo. Opo, napakasimple po. Sabi ko nga, ang Diyos po ay Diyos na mapang-unawa. Ano po? Sabi ko po dito bilang pangwakas, 3 bagay yung ating pong napag-aralan. Ano po? Na mahalaga patungkol po sa ating pong bakit tayo pumupunta ng regular sa church. Ang sabi natin kanina doon sa una, laging magsimba upang malagaan natin ang ating kaugnayan sa Diyos. Pangalawa, upang palakasin ang ating pagiging Kristiyano. Yung pangatlo, upang mapangalagaan ang ating kaugnayan sa ating kapwa mananampalataya. Nais ko pong ulitin bilang pangwakas po, yung pong awit 122 verse 1. Ano pong binabanggit sa awit 122 verse 1? Ako ay nagalak nang sabihin nila, pumunta tayo o pumunta na tayo sa bahay ni Yahweh. Ang sarap nais ko pong makita natin dito yung punto na bilang isang Kristiyano, maging Kristiyano tayo na mapagyaya. Nagyayaya. Nagyayaya. Ilan sa atin dito ang nasubukan ng magyaya na pumunta sila sa simbahan? Ano po? At yung nayaya mo na yon, yung nayaya, ano bang tawag doon? Yung iba na hindi nayaya? Yung naimbita. Ayan, yung naimbita mo na yun, itumugon siya. At hanggang ngayon, nandito pa rin siya sa church. Alam po ba ninyo ang nun? Baka hindi po ninyo alam. Anak po ninyo yon sa pananampalataya. Opo. Sino sa inyo dito ang nagimbita noon? At hanggang ngayon, yung kanyang naimbita na yon nandito pa sa church. Pwede mo pakita sa kamay? Nagimbita. Salamat po sa 2. Wala na? Wala na po. 3. Yun, mayroon pang doon pa sa likod. Di ba ang sarap ng ganon? Yung naimbita mo na yun, nandito pa sa church. Anak mo yun sa pananampalataya. Gusto natin magkaanak sa pananampalataya, mag-invite ka. Yeah, mag-invite ka. At ito nga ang ganda. Isinulat ko po ito, actually, marami tayong translation sa Biblia. Pumunta na tayo sa bahay ni Yahweh. Sa Kapampangan sinulat ko, tara, umetamo king bale na bale ng Gino. Malalam na po, King James kasi, tara umetamo king bale ng Gino. Sa English, let us go to the house of the Lord. Sana po maganyaya tayo sa Panginoon. Inulit ko po, upang mapalagaan natin yung ating kaugnayan sa ating kapwa mananampalataya. Pagsisimba natin, sana po huwag tayong mawawala sa gawain ng Panginoon. Kung bago ka pa lang sa gawain ng Panginoon, ito na yung palagian natin. Ibigay mo yung sarili mo sa Panginoon na ito na yung pasimula.
lagi na akong sasamba sa Panginoon. Salamat po sa kapatid po natin kay Sister. Very welcome po kapatid sa gawain po ng ating pong Panginoon. Tayo pong lahat ay mukot manalangin. Lord, muli po sa umagang ito, nagpupuri kami, nagpapasalamat sa kabutihan mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mo sa amin ngayong umagang ito. Muli, nagpaalaala sa amin ang patungkol po sa kahalagaan ng bakit kami dumadalo sa church. Salamat po na nalaman po namin na ito po pala ay upang maalagaan namin ang aming kaugnayan sa iyo. At pangalawa po, upang lumakas po yung aming pong pagkakristyano. Ano po? At pangatlo po ay yung pong aming pong mapangalagaan ang aming relasyon sa iba. Maraming pong salamat sa paalaalang ito, Panginoon. At panalangin ko po na magbunga ito sa aming pong mga buhay. May apply po namin ito, Panginoon. Patawarin po ninyo kami sa aming mga pagkukulang sa iyo, pagkakasala. Lalo na ngayon, Panginoon, komunyon, Father God. Ito po yung linggo na kung saan alalahanin po namin, Panginoong Hesus, ang iyong ginawa doon sa cross. Maraming pong salamat. And Lord, salamat po sa iyong pagpapatawad. Linisin po ninyo kami sa aming mga kakulangan sa iyo. Pinupuri ka namin, Ama, pinapasalamatan ka namin sa iyong kabutihan. Sa pangalan naman ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas, ito pong aming panalangin. Amen and amen. Praise God. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Katulad na nabanggit ko na po, ay komunyon ngayon, alalahanin natin ang ginawa ng ating Panginoon doon sa krus. Yung mga kabataan po natin, kanila rin kabataan po natin, maglilingkod sa komunyon po natin. Okay? Yung youth natin, maglilingkod sa gawain na ito. Okay? Praise God. Okay. Okay. Dalawa pong pair na kabataan. Ano ka rin la po? Diyan po kabataan kung ano. Sige. Okay, praise God. Okay. No ka rin na po itang metong tamong youth. Okay. Sige, praise God. Hallelujah. Sige po. Habang inihanda po ng ating mga kapatid ang ating pong komunyon, okay. Guli mo po. Okay, sandali lang po. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Okay, nice ko pong ibasa ang salita ng ating Panginoon na ating pong makikita sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Ano po gani? Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus nung gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayun din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bangtipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Mga kapatid, saglit tayong yumuko at manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po, lumalapit kami sa inyo at nagpupuri, nagpapasalamat sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo sa amin. Ama, sa oras na ito, inaalala po namin ang ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong mga sugat. Sinabi ng banal na kasulatan, dahil po sa iyong mga sugat, kami ay mga nagsigaling sa aming pong karamdaman. Hindi lamang sa pisikal,
lalo tigit sa lahat sa espiritual. Panginoong Yesus, salamat po sa pagbuhos ng iyong dugo. Ngayong umagang ito, inaalaala po namin. Sinasabi po ninyo sa iyong salita, dahil po sa pagbubo ng iyong dugo, nahugasan ng aming pong mga kasalanan. Salamat po sa iyong pagpapatawad. Sa oras na ito, pagpalain mo po ang bawat kapatid na tatanggap ng mga elementong ito. Sa mga kapatid, Panginoon, nananalangin po ako na tatanggap ng mga elementong ito. Kung sakali man may ilan sa kanila, may sakit o karamdaman, Panginoon, panalangin ko, gawin mo pong kasangkapan ng mga elementong ito, maging kagalingan ng kanilang pisikang katawan. Kung sila'y nanghihina, palakasin mo po sila sa kanilang pagtanggap ng mga elementong ito. Maraming pong salamat. At ang mga anak po namin na maglilingkod sa amin sa gawain na ito, bless them, Father God. Patuloy mo pong gamitin sila sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Salamat po, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. In Jesus' mighty name, all these things we ask and pray. Amen and amen. Paglilingkuran po tayo ng ating mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat. Thank you na. Okay, thank you. Ingat kayo sa pagbaba ninyo na. Ingat kayo sa pagbaba. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus, hallelujah. We worship you, Lord God, hallelujah. Yes, Jesus, hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Nagkulang ba, anak? Nagkulang? Okay lang. Wala kayong cups? Okay. Okay. Kulang yung cups natin. Ano? So, dagdagan po natin sa susunod na linggo siguro. Ay, susunod na linggo. Next month. Ibig sabihin, medyo hindi, mayroon pa pong sobra doon. Okay, sino pa yung mga wala? Okay. Praise God. Salamat po sa presensya ng bawat isa. So, nagkukulang po yung cups natin. Oh, meron pa pala. Ang dami. Okay. Panikwanta mong atingan, po. Amen. Praise God. Tumayo na po tayong lahat, mga kapatid, sa pangalan ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Okay, sige. Praise Jesus, hallelujah.
So, muli po, basahin ko pong salita ng Panginoon. Ano po? And sabi po sa John chapter 6 verse 58, ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang, namatay sila bagamat kumain niyon. Mga kapatid ko, sabay-sabay po natin kainin ang tinapay. Amen. Hallelujah. Ating isunod na po ang saro. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Pansamantala po, natapos na po ang ating gawain ngayong linggong ito, umagang ito. Bago ko po tawagin ang ating MC, isang announcement lamang po. Pakinggan po natin lahat ito. Sa linggo pong darating ay mayroon po tayong guest speaker. Upo muna po tayo, sandali po. Mayroon po tayong guest speaker. Yapin niya po Pastor Adalbert Pascual. Ano po. At makisabi ko pong mayap kay kayo, suportahan tamo po. Sana po, wag po tayong mawawala. Ano po? Amen po ba? Sa linggong darating, sana po, wag po tayong mawawala. At magkwento ko pong bagya patungkol po sa kapatid po natin. Ano po? Siguro po, itong kapatid natin na ito, masayahin po siya. Pero, meron din kagandaan po yung church. Pero ano po nyo, sa totoo lamang po, kung ako po, bilang kaibigan niya, alam ko po yung buhay niya. Kung ang pinag-uusapan po, material, nais ko pong diretsahin ko po kayo, material na bagay. Napakaliit po yung tinatanggap ng kapatid natin na pastor na ito. Kaya ako na pong makisabi kay kayo, sana po i-bless natin itong kapatid na ito. Pasayahin po natin ang kapatid natin na ito. Pastor Adalbert, i-bless tayo po. Makiusap din po ako sa treasurer natin na kahit papaano sana i-bless natin. Ako lamang po nakakaalam sa buhay ng kapatid natin na ito na akala ng ilan ganun siya kaayos kung ang pinag-uusapan po pinansyal. Pero sabi nga, living by faith, itong kapatid natin. Sana po, i-bless tayo. At alas 10 din po ng umaga, magkakasal nga po ako sa isang kapatid na kulot sa Inararo. Ano po. At yun po ang dahilan. Kaya, at siyempre po, salamatan natin. Plano na rin po siguro ng Panginoon na mangyari ito para mabisita tayo ng isang kapatid po natin. Yun lamang po, tinatawag ko na po ang ating MC para po sa offering. Amen. So, tayo na po'y darako sa ating pagbibigay. Yumuko po tayong lahat at tayong mananalangin. Yes, so God, purihin ka, manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat Panginoon sa natapos po naming gawain, Panginoon. Maraming salamat sa katagumpayan ng gawain namin, O God. Salamat din po sa mga salita mo na aming napakinggan. Salamat, Panginoon, sa pag-remind mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin na kung gaano kahalaga ang pagdalo ng ganitong pagtitipon, Panginoon. Dahil mas lalong nagiging matatag ang aming relasyon sa iyo, Panginoon, di lamang sa inyo, maging din sa aming mga kapatid, Panginoon. Maraming salamat. Pagpalain mo ang bawat miyembro ng church na ito, O God. At Lord, salamat din po sa oras na ito
ito, pinapanalangin po namin ang aming mga offering na ibibigay po namin sa oras na ito, O God. Hayaan mo na pagpalain mo ang mga offering na ito, nawa ito'y magamit sa mas lalong ikakalawak, ikakalago ng iyong gawain, O God. At naway patuloy, Panginoon, ay balik mo po sa amin ang siksik, liglig at umaapaw na pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Patuloy, O God, na ingatan mo ang bawat isa sa amin na sa isang linggo na naman aming tatahakin, O God. Anong aming gagawin, isipin, Panginoon, nawa ito'y naayon lamang sa inyong kalooban, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo lamang namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa tayong pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen. So, yun po, salamat po. Ay, tapos na po ba? Okay. Amen. Thank you po. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa inyong mga kaloob. Ang Diyos po ang magpala po sa bawat sa atin. Amen. Muli po, happy Sunday sa ating lahat. Okay. Nahin po na natin siya na. Okay. Pota matumba yung bata. Okay. Mga kapatid ko, tumayo na po tayong lahat sa pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Oh, napakabuti mo, Panginoon. Salamat po sa aming fellowship ngayong linggong ito. Lord, katulad ng aming napag-aralan, lalong lumalakas ang aming pong spiritual na buhay sa iyo, Panginoon, ang aming kaugnayan sa inyo at yung fellowship po namin bilang mga magkakapatid, lalo pong naganda, lumalakas po, Panginoon, naaayos. Salamat po, patuloy po ninyo kami ingatan at gabayan, i-bless, Panginoon, pagpalain ang linggong darating na pananambahan po namin sa iyo. Kasama po namin si Pastor Adalbert, Panginoon, i-bless mo po ang bawat isa ngayon pa lang, Panginoon. Ihanda na po ninyo ang aming mga puso sa aming pong pananambahan sa iyo sa araw na po ng linggo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, taas po natin ang ating kamay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Lahat po ng anak ng Diyos sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless us all po. Hallelujah.